Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, patay po ang isang lalaki sa Quezon City matapos saksakin ng halos 40 beses. Mga suspect sa krimen ang magkapatid na katrabaho niya. Balita hatid ni James Agustin. 38 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng 25 anyos sa lalaki sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Isinugod pa sa ospital ang biktima. Bago siya binawian ng buhay, kinilala niya sa pulisya ang dalawang katrabahong nasa likod ng krimen. Sa hot pursuit operation ng Batasan Police, inaresto ang 47 anyos sa lalaking sospek. Bakas pa ang dugo sa kanyang paa, binti at braso. Ang nakababata naman niyang kapatid na 40 anyos, nakuhanan sa CCTV camera na naglalakad na nakayapak paalis sa lugar. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen sa barak sa tinutuluyan ng biktima at magkapatid na sospek. Sa pagkakwento ng witness natin ay kainuman niya itong dalawang suspect na sa second floor sila at bigla na lang bumaba itong dalawang magkapatid at doon sa first floor may narinig siya na sumigaw itong biktima na humingi ng tulong dahil siya ay pinagsasaksak. At agad naman siyang bumaba at doon nakita niya yung dalawang suspect na walang habas na sinaksak itong biktima. Nakuha ng sokon 2 kutsilyo na ginamit umano ng mga sospek. Ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman sa trabahong ugat ng krimen. Maaring ito ay work-related kasi itong biktima ay isang welder at itong dalawang suspect naman ay helper doon sa isang construction site. At tuwing nagiinuman itong dalawang suspect ay hindi nakikihalubilo itong biktima. Nasa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal ang sospek. Labis daw ang pagsisisi niya sa nangyari. Galitan po kami. Ano po pinag-awayan? Papatayin daw niya ako eh. Tapos po? Wala na po, sir. Aminado kayo sa nagawa niyong krimen? Patuloy na hinahanap ng pulisya ang isa pang sospek. Sasampahan ng magkapatid ng reklamong murder. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga dumaraan o daraan sa South Luzon Expressway, mas mahal na po ang toll doon. Yan ay matapos ipatupad nitong Lunes ang ikalawang tranche ng aprobadong toll hike. Mula Alabang hanggang Calamba, 10 piso ang dagdag sa mga Class 1 na sasakyan, 20 piso naman sa Class 2 at 30 piso para sa Class 3. Mula naman Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas, 2 piso ang dagdag toll sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3. Noong November 2023 na ipatupad ang unang tranche ng dagdag toll. Abiso naman sa lahat ng motoristang dumaraan sa mga expressway, siguraduhin meron na kayong valid RFID. Simula kasi sa August 31, pagmumultahin na ng Toll Regulatory Board ang mga walang valid electronic toll collection o ETC device. Mula 1,000 hanggang 5,000 piso ang multa. May karampatang parusa rin para sa mga hindi sapat ang load. At pati na sa mga namimeke ng RFID o ETC device, umaasa po ang TRB na makatutulong ang paghihigpit para maiwasan ang traffic sa mga toll plaza. Pinsala sa ari-arian ang idinulot ng pananalasa ng buhawi sa ilang lugar sa Candaba, Pampanga. Ilang bahay ang nawalan ng bubong sa barangay Bahay Pare. May mga natumbang puno rin. Ayon sa Candaba Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kasagsagan ng malakas na ulan nang mangyari ang insidente nitong Lunes. Wala namang naiulat na nasaktan. Ang buhawi ay ilan lamang sa mga posibleng peligro na bitbit ng isang matinding thunderstorm ayon sa Pag-asa. Ngayong araw, may tsansa muli niyan sa malaking bahagi ng bansa, kasama po ang Pampanga at ang Metro Manila. Posible po ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Easterlies naman ang magbubuhos ng ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Wala nang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Doble pasakit ang pasan ngayon ng isang mag-anak sa Marikina. Nasunugan na nga sila ng bahay, nasawi pa sa sunog ang kanilang mga magulang. Balitang hatid ni Bea Pinlac.
Halos hindi na raw kinayang tingnan ni Armando at ng kanyang mga kapatid ang bangkay ng kanilang nanay at tatay nang inilabas mula sa kanilang nasunog na bahay. Sobrang bigat po talaga, siyempre. Hanggang sa ngayon, masakit pinapasa Diyos ko na yung nangyari sa magulang ko. Si Armando saglit lang daw lumabas ng bahay para bumili ng pagkain at nang bumalik siya, nilalamo na ng apoy ang kanilang bahay. Hindi na ako makapasok para i-save yung magulang ko kasi yung apoy maharap na po sa akin. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa residential area sa Champaca 2, Barangay Fortune, Marikina City. Sa inisyal na tala ng barangay, nasa 18 bahay o 24 na pamilya ang apektado ng sunog. Kabilang na riyan ang pamilya ni Nanay Erlinda. Mabilis lang daw kumalat ang sunog sa magkakalapit na bahay. Wala na raw silang naisalbang gamit. Pero laking pasalamat niya na nakalabas ng ligtas ang kanyang 2 anak at 4 na apo. Yung aking mga apo at mga anak, pinalabas ko na. Sabi ko, kahit na wala na kayo mabitbit, makalabas lang kayo. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-apula ng mga bombero sa sunog na umabot sa 2nd alarma. Hindi bababa sa 8 fire truck ang kinailangang rumisponde. Sa ngayon sa Champaca 2 Multipurpose Hall muna nananatili ang ilang pamilyang nasunugan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Calabarzon ngayong pong Miyerkules dahil sa volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Shift muna sa modular o online classes ang lahat ng antas sa public at private schools sa Cavinti, Laguna. Wala ring in-person classes sa mga bayan ng Magdalena, Pagsanhan at Santa Cruz. Sa Rizal Province, kanselado po ang face-to-face classes sa Hala-Hala, Pililya at Taytay. Kahapon, nakapagtala po ang FIVOX ng mahigit 5,000 tonelada ng asupreng ibinuga ng Bulkang Taal. Mayroong ding upwelling ng mainit na volcanic fluid sa main crater ng bulkan na nagdulot ng VOG. Wala namang naitalang lindol sa palibot ng bulkan sa loob ng 24 oras. Sa ngayon, nananatili po sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nahulog sa gilid ng kalsada ang isang kotse sa Catanduanes. Sa Tuwi, Batangas naman sugatan ng isang lalaki matapos na barilin ng pinsa ng kanyang kinakasama. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Tinamaan ng bala ng baril sa kanang hita ang isang lalaki sa Tuwi, Batangas matapos barilin ng pinsa ng kanyang kinakasama. Sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga lang umano ang biktima sa tinutuluyan niyang bahay nang mabulabog umano ng ingay na nagmumula sa kanyang bubungan na tila raw may binabato ito. Agad umanong lumabas ng bahay ang biktima at nakita ang sospek. So, nag-start yung pamamarilit sa biktima. We were able to recover empty shell ng caliber 45 dun sa labas ng bahay nitong victim. Parang ito kasing mag-asawa ng victim ay naghiwalay dati. So bilang pinsan, yun yung pinag-awayan nila na nagkaroon pa sila ng insidente, nagsaksakan pa sila pero wala namang na-injured during that incident. Naaresto rin ang sospek at na-inquest na para sa reklamong frustrated murder. Hindi na na-recover pa ng pulisya ang ginamit na baril sa insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng sospek at ng biktima na nagpapagaling na sa bahay. Patay ang isang lalaki matapos umanong barilin ng kanyang pinsan sa Dagupan City. Sa investigasyon ng pulisya, sumugod ang biktima sa bahay ng sospek. Nag-umpisa raw sa alitan ng insidente na nauwi sa pamamaril. Tinamaan ng bala ng caliber 38 na baril sa dibdib ang biktima. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay. That time, nakalasing nga ito si Marby na ungkat nila yung pagbabatuhan sa bahay na noon pa nangyari. So nagkaroon sila ng argument hanggang yung isa ay mayroong kumuha ng baril. Aminado ang mga kaanak na nakainom ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente. Pero nagtaka nga kami kung bakit ganun ginawa niya, wala rin iba sa amin. Pamangkin ko rin yun, ito anak ko naman. Ito kasi kapag lasing, madaldal lang.
Bakit ganun ginawa niya? Binaril niya agad. Ang gusto ko lang po sanang mabigyan po ng hustisya po yung kapatid ko. Sana po lumabas na po si GR para po magiging masaya na po yung kapatid ko. Sasampahan ng kaukulang kaso ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Nahulog sa bangin ng isang pick-up sa Ocampo, Camarines Sur. Sa pag-iimbestiga ng Ocampo MPS, pauwi na sana sa Iriga City ang driver ng pick-up at isang sakay nito. Posibleng nakaidlip umano ang driver, kaya hindi niya namalayan na nasakop na niya ang kabilang lane at tuluyang nahulog sa bangin. Sugatan ng driver at sakay niyang agad dinala sa ospital. Sa Baras, Catanduanes, isang kotse rin ang aksidenteng nahulog sa gilid ng kalsada. Batay sa report, nawalan ng kontrol ang driver sa sasakyan pagdating sa pakurbang bahagi ng kalsada. Ayon sa MDRRMO, sa halip na magpreno, posibleng ang accelerator ang natapakan ng driver. Nakaligtas ang mag-asawang sakay ng kotse. Nagkasunog sa isang garahe ng mga bus sa Daet, Camarines Norte. Umabot ng halos 1 oras bago magdeklara ng fire out ang mga otoridad. Kasama sa mga nasunog ang isang kubo, sirang unit ng bus at mga nakatambak na gulong. Walang nasaktan sa insidente habang tinatayang nasa 15,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng insidente. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Senador Risa Ontiveros nang talakayin sa Senado ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Sinagot na rin po ng Vice Presidente ang umano'y binabalak na impeachment laban sa kanya. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. Sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Ontiveros. Nagugat ito sa tanong ni Ontiveros tungkol sa nilalaman ng children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga estudyante. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa pati ang minsang paghingi raw ni Ontiveros ng tulong kay VP Sara nung mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nawa niya, siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget. 2.037 billion pesos ang hinihiling na budget ng Office of the Vice President. Pagpunto ni Ontiveros, karamihan dito ay nakalaan sa socio-economic programs, gaya ng medical, financial at education assistance. Kaya natanong ang bise kung ikukonsidera ba raw ng OVP na ilagay na lang sa line agencies ang pondo para sa mga proyekto ng OVP na meron din ang ibang ahensya. Para
in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Sabi ng bise, sa karanasan daw niya kapag nakasalalay sa ibang ahensya, napupolitika raw ang kanilang budget. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Pasado sa komite ang hinihiling na budget ng OVP, pero bago matapos ang pagdinig, may hirit ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines, except, joke lang ma'am. Magandang hapon. BP talaga. Consistent, Madam Chair. Pagkatapos ng hearing, nakapanayon ng media ang bise, particular tungkol sa umunay nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. It's openly discussed yung impeachment. Ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment. Di raw siya natatakot ma-impeach. Wala naman daw talaga siyang plano nung tumakbo bilang bise. Kung hindi lang daw humingi ng tulong sa kanya ang magkapatid na sina Senator Amy at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. At nang tanungin kung nagsisisi ba siyang tumulong kay Pangulong Marcos. Do I regret helping? Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, iimbestigahan daw ng Department of Social Welfare and Development ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na napopolitika umano ang mga nire-refer ng OVP sa DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tinutulungan nila ang mga lumalapit sa kagawaran, may referral man o wala. 45 Pilipino ang nakatakdang ilikas mula sa Lebanon sa gitna ng tensyon at pag-atake roon ng Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inaasahang darating ang mga Pinoy sa bansa sa weekend. Umaasa raw siyang darami pa ang makukumbinsing magpa-repatriate, lalo't inaasahan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang ayuda para sa mga uuwi. Ayon sa Embahada ng Bansa sa Lebanon, halos 800 applications ang kanilang natanggap simula itaas ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation noong Oktubre. Pero halos kalahati sa bilang na yan ang nag-withdraw din kalaunan. Sa punto po ito, makakausap natin si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga po, Secretary Kakdak. Magandang umaga, Sir Rafi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga. Kumusta po yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa Lebanon? Bakit marami pong nag-withdraw doon sa original application? Well, sa ngayon, ang panawagan ay sila'y umuwi panumbalik ng weekend ni Ambassador Balatbat sa Beirut, with embassy natin. Voluntary repatriation mode alert level 3 sa ngayon. Sa pagkaalam ko rin, irepaso ang alert level sa ngayon. Pinag-uusapan sa DFA kasi ang nagtatalaga ng alert levels. Kaya sa ngayon, voluntary ang mode at may kapasyahan ang ating mga kababayan whether or not gustong umuwi. Although talagang gano'n na lamang ang panghihikayat ng pamahalaan para sila'y umuwi na gawa nung bumabadot na tensyon at posibleng paglala ng sitwasyon doon. Kaya our countrymen and women, our OFWs would have their own reasons, no? Kanyang dahilan kung bakit ayaw pa nila umuwi. Karamihan ng OFW sa Lebanon ay mga kasambahay. So they are in their respective employers' homes, households, at marahil sila ay pakiramdam nila sila ay safe in the homes of their respective employers at marahil meron din silang pagkakaunawaan ng kanilang mga employers patungkol dito. Kaya
sa atin, may pahiwatig since day one, ang ating Pangulo ay may direktiba na bigyan ng daan ang repatriation, libre ang repatriation, ang post-arrival services ng whole of government approach, iba't ibang ahensya na inilalaan na para sa mga nanunumbalik. Kaya ganun na lamang din ang panghikayat natin na sila ay umuwi na. Secretary, anong assistance po yung maibibigay nyo doon sa mga nakatakda na sanang umalis? Palabanon, I understand dinagdagan po yung mga insentibo para sa mga uuwi sa Pilipinas? Presidented ang financial assistance, 75,000 from the DMW alone, and then may counterpart amount from the OWA. So that's around 150,000, and then the DSWD and the DOH are also there sa salubong efforts, and the SecDed and SecRex have their personally and with their own teams ay nandoon, and then of course sa DOLE at sa TESDA. Ang TESDA, sina DG Benitez naman ay nagbibigay ng mga training vouchers na blanco, in the sense na bahala na yung nanunumbalik kung anong kurso ng VOCTEC, Vocational Technological, at saka anong institusyon, TESDA, institusyon ang gusto nila, yung malapit sa kanila o convenient sa kanila. So, nandiyan dyan, handa ng tumulong. May livelihood din na binibigay, pangkabuhayan. Ang DMW, ang OWA, ang DSWD at iba-ibang ahensya pa ng gobyerno, that's our INDA patungkol dito. Wala, abangan po natin yan kung madaragdagan pa yung mga magpapalistang umuwi ng Pilipinas. Maiba lang po ako ng konti, samantalahin ko na rin pagkakataon. Formal na po kayo na italaga bilang DMW Secretary. Ano pong prioridad niyong tutukan bilang bagong kalihim? Yes, unang-una ang aking abot na pasasalamat sa Commission on Appointments, sa kasapian ng komisyon, and of course sa ating mahal na Presidente sa patuloy na pagpapasinaya natin ng mga programa at serbisyo para sa ating mga mahal na OFWs. Ang pinakauna dito yung tinatawag na pagsulong ng karapatang pantao, karapatang pang-empleyo, basic human and employment rights ng ating mga OFWs. Patuloy na regulation ng ating mga kaparaanan to make sure that everybody goes through the legal means through the DMW, walang nagiging biktima ng illegal recruiter at human trafficker, at yung mga nabibiktima halimbawa ng mga krimen at mga labor-related claims abroad ay sinisigurado natin na may sapat na legal assistance and services. And through our action fund, meron din pinansyal, tulong pinansyal, humanitarian at medical. Marami na rin tayong natulungan mga kailangan bayaran ng hospital bills. May mga bata rin, mga anak ng OFWs na nasa stranded sa abroad. Opo. Kaya tinutulungan din natin makauwi yung mga bata. Now, the other side is yung bilateral international cooperation. Inatas sa atin, inutusan tayo ng ating mahal na Pangulo ng Labor Day na palalimin pa ang ugnayang labor relations sa pagpapalalim ng proteksyon ng mga OFWs sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa host countries. And then, lastly, reintegration at digitalization ng ating mga programa para mas mabilis at conveniente para sa mga OFWs ang pag-process ng kanilang dokumento at sa kanilang pag-uwi. Sa reintegration ay mabibigyan sila ng sapat na empleo, training, empleo at livelihood. Sige po. Maraming salamat po at congratulations po sa formal na pagkakatalaga bilang kalihim. Maraming salamat, Sir Rafi, sa inyong tagapakinig kapanood. God bless po. Si DMW Secretary Hans Kakdak. Mga kapuso, bumisita po sa GMA Network si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. At sa panayam po ng GMA Integrated News, inalala at pinasalamatan ni Golden Boy ang mga tumulong sa kanyang tagumpay sa Paris Olympics. Balitang hatid ni Pia Arcangel. Fit for a two-time Olympic gold medalist. Ang grand kapuso welcome kay Carlos Yulo sa GMA compound. Kasama ni Yulo si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion. Sinalubong sila ng GMA executives sa pangunguna ni na President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV, and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Outstanding, can I say. Very proud at very grateful for the opportunity to personally meet him and congratulate him.
and thank him. To thank him for the inspiration and the strength he brings us all, the hope he brings to everybody. The whole company is so proud of na-achieve ni Kaloy Yulo. So parang ang GMA, yung one of our core values is excellence and he excelled that. So we're so proud. Para kay Carlos, tila panaginip pa rin daw ang lahat ng nangyayari sa kanya matapos ang makasaysayang tagumpay sa Paris Olympics. Sa Olympics po talaga, gusto ko lang po manalo talaga ng medal. And yung medal po itself, yung pinapangarap ko po since 12 years old po ako. Super grateful po talaga sa naging journey ko. Ikinwento ni Carlos ang naramdaman sa pagsabak sa kanyang floor exercise routine. Bago kasi ako mag-start po sa floor, nakita ko na 14-9 plus yung score nung competitor po. I was like, focus na lang ako sa sarili ko. And then, pakita ko kung ano yung pinractice ko. Nagawa ko po. So, sobrang saya po talaga. Pero hindi ko alam na mag-gold ako. Tila mas mahirap pa raw para kay Carlos ang vault kung saan nakakuha rin siya ng gintong medalya. Isa raw sa nakatulong sa kanya rito ang kapwa gymnast at Filipino-British na si Jake Jarman ng Team Great Britain na itinuturing niyang malapit na kaibigan. Yung sa second vault ko po kasi nahihirapan talaga ako sa kanya, hindi siya consistent talaga. So nagpaturo po ako kay Jake nung nag-training camp po ako. And yeah, nakatulong naman po yung technique niya po talaga. Sabi ko, turuan niya pa po ako. Payag naman si Jake. Yeah. Sa kanyang karera, marami nang nakasama sa training si Carlos. Nagbigay rin siya ng mensahe sa kanyang Japanese coach noon na si Munehiro Kugimiya, pati sa mga tumulong nang manirahan siya para magsanay sa Japan. Owen, arigatou gozaimashita. Honto ni kokoro kara kansha shitemasu. Ano ibig sabihin nun? Maraming salamat po sa suporta and from the heart po. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Laking tuwa raw ni Carlos na sa kanyang pagbabalik bansa, nakabonding niya ang iba pang atleta ng Team Philippines. Excited po talaga ako na makita si Kuya AJ. Alam ko, nahirapan din po siya sa journey niya na to and super proud ako sa ginawa niya. Yung mga athletes po talaga natin, sobrang nire-respeto ko sila and ni-inspire po nila ako. Hindi raw inasahan ni Carlos ang engrandeng homecoming parade. Ngayon pa lang, pinaghahanda na nila ang pagsabak sa 2028 Olympics. If we can do it. I want him not to go alone, but to have a team of 4 other gymnasts. So I'm trying to look now for a foreign coach. Sa pagbabalik ng golden hero ng gymnastics sa bansa, maraming umaasa na ito na ang hudya ng golden era, di lamang ng Philippine gymnastics, kundi ng Philippine sports. Pia Arcangel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinakakansela ang passport ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasunod po ng mga ulat na nakalabas na siya ng Pilipinas. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad kung sino ang mga posibleng tumulong na makaalis ang dating alkalde. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Matapos isiwalat sa Senado na may impormasyong nakaalis na umano ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guo, hiniling ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA ang kanselasyon ng passport ni Guo, kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila at ang kinatawa ng Lucky South 99 Pogo sa Porac na si Cassandra Ong. Pwede raw ipakansela ng korte ang passport ng isang pugante sa ilalim ng New Philippine Passport Act. May arrest warrant si Guo sa Senado at nahaharap sa criminal complaint dahil sa qualified human trafficking. Pero ang tanong ngayon ng marami, nasaan na ba talaga si Guo? Pinanghahawakan ng abogado niya ang sinabi umano ng kanyang kliyente na nasa Pilipinas pa rin siya. Gayon din ang pagharap raw ni Guo sa notary public na si Attorney Elmer Galicia para sa kanyang counter affidavit. Si Attorney Galicia nagpaliwanag sa Department of Justice pero tumangging magbigay ng payag sa media. Sabi ng mga nakapulong niyang prosecutor, pinanindigan ni Galicia na personal niyang nakaharap si Guo nung dinotaryo niya ang counter affidavit nito. Isang kaalan umano ang nag-ayos ng pagpapanotaryo. On August 14, 2024 at around 7 o'clock p.m., nung dumating siya sa opisina, nandun na isang Land Cruiser
On board is Miss Alice Guo. Nakausap sila ni Alice Guo dun sa baba ng kanyang opisina, nakita niya. At nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. Pero kung pagbabatayan ang impormasyong nakuha ng Bureau of Immigration, sa petsang yan, wala si Go sa Pilipinas. Walang record ng pag-alis sa bansa ni Go, pero may record daw ang Malaysian Immigration ng pagdating ni Go sa Kuala Lumpur noong July 18. May record din ang pagdating niya sa Singapore noong July 21 at August 18. May record din ng kanyang pagdating sa Batam, Indonesia. May mga nakuha ring larawan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ni Alice Go, mga kapatid na sina Sheila at Wesley, at ni Cassandra Ong nang dumaan sila sa immigration area sa Singapore. Bago pa raw nakarating na Singapore, ay dumaan pa raw ito sa Indonesia at Malaysia base sa nakuha nilang impormasyon. Doon sa mga natatanggap naming reports sa mga counterparts natin sa ibang bansa, lumalabas talaga na nakalabas na ng bansa si Alice Go. Definitely, hindi sila kukuha ng eroplano na galing sa Pilipinas dahil mabubuko sila. Pwedeng ang nangyari dyan, nag-hire sila ng chartered plane from outside sa bansa natin, tapos kung may hinatid dito, tapos sila na yung backload palabas. So walang record. Batay sa intel ng immigration, may flight pabalik ng Pilipinas si Go. Bagaman posibleng backdoor o iligal na daanan ang ginamit ni Go para makalabas ng bansa, iniimbestigahan pa rin ng immigration kung mula sa hanay nila ang nagpalusot. Pinaimbestigahan na rin ng DOJ sa NBI at immigration ang pag-alis ni Go. Babala ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa BI kung may tauhan ito na sangkot sa pagtakas umano ni Go, lumantad na sila at magsabi ng totoo. Kung hindi ay personal na titiyakin daw niya na may mananagot. Aalamin din kung may papel ng kampo at mga abogado ni Go sa kanyang paglabas ng bansa. Ang PNP nakipag-ugnayan na raw sa foreign counterparts para matuntun si Go. Ang NBI naman maingat sa pagkumpirma kung ang dismissed Banban mayor nga ang namonitor na umalis na bansa. Bine-verify pa nila ang lumabas na dokumento mula sa Malaysia, lalo't wala itong kalakip na imahe ng pumasok sa kanilang bansa. Very high-tech ang Malaysia. Hindi pa pwedeng walang image. Pagharap mo pa lang sa counter, kita na agad yung mukha mo, yung dalawang fingerprint mo, dalawang index finger. So we are still checking the veracity of the report. Kung meron silang fingerprint na pumasok nga sa Malaysia, pumasok nga sa Indonesia, give us the fingerprint and we will check kung siya nga yun. Ang COMELEC naman tuloy ang investigasyon sa posibleng kasong misrepresentation laban kay Go. Hinihintay pa rin ang sagot niya sa sabina na inihain laban sa kanya nung nakaraang linggo. Tuloy rin ang mga pagdinig ng Senado tungkol sa Pogo. Isa sa iimbestigahan ay kung paano nakalabas si Go sa bansa. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag, nagbanta si Pangulong Bongbong Marcos na may masisibak kung nakaalis nga sa Pilipinas si Alice Guo. Sabi niya, heads will roll o may masisibak. Sa pag-alis daw ni Guo, nalantad ang korupsyon na nagpapahina sa justice system at sumisira sa tiwala ng publiko. May malalim na investigasyon na raw para matukoy kung sino ang mga tumulong para makaalis ang dating mayor at papanagutin sila sa batas. Talakayin natin na napaulat na pag-alis sa bansa ni Alice Go at iba pang malalaking issue. Kausapin po natin si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, Senator. Si Connie po ito kasama si Rafi. Magandang umaga po sa inyo, Connie at Rafi. At sa ating mga tagapanood. Good morning po. Pinapanindigan po ng kampo ni Alice Go na nandito siya sa Pilipinas. Hamon pa nga ni Attorney Stephen David sa Bureau of Immigration ay patunayan nilang nasa ibang bansa si Go. Ano pong masasabi niyo rito? Naku, sila pa yung malakas ang loob manghamon sa Bureau of Immigration. Well, nakita po natin ang BI at iba't iba pa nating mga law enforcement agencies ay nagsasabi na rin na nakatatanggap na rin sila ng mga impormasyon mula sa mga counterparts nila sa ibang mga bansa. At hindi po ito naiiba, Rafi at Connie, sa naging kumbaga paper trail or information trail namin dito sa opisina ko. Para sa akin, nagsimula itong lahat nung sumulat ako actually sa NBI para
ng update sa kanilang manhunt kay Guo Huaping. At nakatanggap nga ako ng unconfirmed information mula sa NBI mismo na itong si Guo Huaping ay umalis na nga sa Pilipinas noong July 18. So, kung matanggap po namin yung unconfirmed information na yan mula sa NBI, saka po namin kinorroborate ito sa iba't ibang source mula pa sa ibang bansa, katulad ng Malaysia, Singapore, pati China. And of course, kumpirmado na rin nga po ito ng ating Bureau of Immigration. Senator, ito po yung... Yes, Rafi. Nabanggit niyo po yung NBI. Maingat po kasi yung NBI ngayon sa pagkumpirma na kung talaga nakalabas na si Alice Go dahil wala raw pong litrato dun sa mga immigration counters na kanyang dinaanan. Bagay na malabo daw po mangyari. Ano pong masasabi niyo rito? Kaya nasabi ko po na unconfirmed information yung una kong natanggap mula sa NBI. Pero bunga na rin ng aking pagsulat sa kanila, paghingi ng update sa kanilang manhunt. And tama po yung sinabi nila at kasama po yan sa aking pag-raise ng question of privilege noong Lunes. Nakapansin-pansin na doon sa screenshot ng video or dapat na video ng pagpasok ni Guo Huaping sa Malaysia, wala dun yung kanyang imahe. Kaya nag-isip ako at sinabi sa mga colleagues ko sa floor, yan ba ay isang patunay na sanay siya na or meron siyang tumulong sa kanya na umiwas sa lugar na mahuhuli nga ang kanyang imahe. So ito ay ilan sa maraming patuloy namin nga alamin, pati dito sa Senate Committee on Women. Sa amin pong panayam kahapon kay Attorney Stephen David, Senator, ni-rule out na raw ni Alice Go yung pagharap sa Senado, lalo hindi na raw po siya effective resource person dahil sa dami ng kasong inihain sa dating alkalde. Ano pong reaksyon rito? Ang Senate Committee on Women lamang ang pwedeng magtimbang kung effective o di na effective siyang resource person. And obviously, at bilang chair, binibigyang diin ko ito, ini-insist pa rin namin na siya ay pumailalim sa Senate warrant of arrest na in-issue, pinirmahan ng Senate President on the request of this representation, ang chair ng Senate Committee on Women, dahil siya ay dapat pa rin humarap sa aming komite and once and for all sagutin ng maayos yung aming mga huling tanong sa kanya. Kaya aasahan ko na lalo na't umaaksyon yung iba't ibang mga executive agencies natin. Kahit dito pa sa question of privilege ko na nagbunyag na siya pala ay umalis na sa Pilipinas para mapa-epekto nga yung pagharap niya dito sa Senado. Senator, talaga hong nanganak ng maraming problema ito pong investigasyon natin sa Pogo, no? So ano ho ba ang magiging direksyon na natin dito sa investigation with regard to Pogo at the same time dito po kay dismissed Mayor Alice Go na sa ngayon ho ipinapakansela na nga ng Malacanang ang pasaporte? Well, at wini-welcome ko po talaga iyon, yung utos mula sa Office of the Executive Secretary sa DFA na yun na nga po kanselahin na itong Philippine passport ng isang hindi naman Filipino citizen na si Guo Huaping para matigil na rin yung pag-aabuso niya, paggamit niyan para makatakas sa ating bansa at maglabas-masok sa iba't iba pang mga bansa. Totoong nagbunyag ng maraming problemang kaugnay na Pogo, maraming krimen ang aming 4 na taong investigasyon na rin sa Senate Committee on Women laban sa mga Pogo. Pero nakapagbunga rin ng isang malaking tagumpay, yung kamakailang pag-ban ni Presidente sa kanilang zona sa Pogo para mag-wind down na ang lahat ng iyan hanggang December 31 at makahanap ng mga alternatibong trabaho at hanap buhay o just transition para sa mga Pilipinong empleyado o di kaya ay naghanap buhay dyan sa Pogo o palibot niyan. Ang susunod po namin dito sa panig ng Senate Committee on Women ay ilan pang mga pagdinig at tansya ko 2 o 3 na lamang para isara na ito at mailabas na ang aming makapal-kapal na committee report of findings and recommendations. Kasama na sa mga huling itatanong namin at ipapasok na resulta sa committee report ay dito sa ilan pang mga resource persons na hindi pa tapos sumagot. First of all, si Guo Huaping at nandyan pa yung mga nababanggit na abogado nitong nakaraang pinakahuling kabanata so far ng saga ng Guo Huaping. And who knows, baka matapos din namin na makumpleto o madagdagan yung nabitin naming investigasyon noon ng Blue Ribbon Senate Committee sa Formally. Dahil lumilitaw na rin sa aming investigasyon sa Pogo yung cast of characters na iyon. Senator, isa pong napakalaking sampal no, sa sistema ho natin, ito hong pagkakaalis sa bansa
ni Yes. dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At sinasabi nga dito na para bagang ito pong nangyaring ito, may nakikita na naman tayo na panibagong mga siguro in aid of legislation na maaari pang mapatibay para hindi ho tayo natatakasan, napagtatawanan, kumbaga sasabihin na ng ibang bansa na napakabilis pa lang makaalis. No? Is it because na sinasabi po nila na mahina ang warrant of arrest mula po sa Senado as compared to a court order, halimbawa o hold departure order? At bakit hindi ho natunton yung ganong klase ng pagbibigay po ng pansin sa kanya para hindi ho siya talaga makaalis? Bakit tayo dumating sa ganito? Hinding mahina na instrumento ang Senate warrant of arrest. Ito po ay solidly sa loob ng aming mandato at ayon sa aming mga rules. Kaya't buo yung kumpiyansa ko nung mailabas namin ang warrant of arrest kina Guo Huaping na ito ay ma-enforce. And in fact, nangako ang Bureau of Immigration sa amin ni Senate President Pro Tempore Sen. Boy, no, nung isang hearing na hindi nila papayagang labas ng Pilipinas si Guo Huaping. Definitely lalabas sa aming mga rekomendasyon kung paano higpitan pa yung pagtupad ng iba't ibang mga batas at koordinasyon sa pagitan ating iba't ibang mga law enforcement agencies. Bunga ng investigasyon nito ng Senado ay nakapag-parallel investigation at corrective action din yung ating mga executive agencies. Senator, yes, Rafi. Opo, samantalin na rin po namin yung pagkakataon. Ano pinakikita niyong pinag-ugatan ng tensyon sa pagitan po ninyo at ni Vice President Sara Duterte dun sa pagdinig kahapon kaugnay nung 2025 budget ng OVP? Ay nako, si VP Sara ang pinakamakakasagot dyan. Dahil alam niya taon-taon ipinapasa ng Kongreso ang budget ng buong gobyerno kasama na ang kanyang opisina. Kaya dapat hindi lang handa ang kanyang mga impormasyon pero yung tamang ugali, attitude and behavior niya. Dahil bawat piso at sentimo na ipinapasa namin sa budget ay pera ng gobyerno at higit dyan galing sa buwis ng mamamayan. So tamang dapat lang itanong ang anumang lumilitaw na duplication of programs at lalo na yung posibleng improper request for budget sa isang private na authored na libro na ipamumugamit ang pera ng mamamayan at ng gobyerno. Alright. It wasn't about her. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras na binagi sa Balitang Hali. Thank you, Senator. Thank you. You're welcome. Susubukan po naming makuhanan ng bagong pahayag ang mga kampo ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inyong Regional TV News. Arestado sa Pavia, Iloilo ang dalawang naaktuhang nagpupustahan sa sabong ng mga gagamba. Sa Samal, Davao del Norte naman, bumangga sa temporary bridge ang isang motor tanker. Ang may init na balita hatid ni Kent Abigana ng GMA Regional TV. Nayupi ang gilid ng isang motor tanker Tony Dominic matapos itong bumangga sa temporary steel bridge ng Samal Island Davao City Connector linggo ng madaling araw. Na-deform naman ang tulay. Ayon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, galing umano sa Iligan ang motor tanker na may kargang halos 1,000 toneladang coconut oil. Papunta sana ito sa isang refinery sa Panacan, Davao City para i-unload ang mga produkto. There was an allision incident kung asa ang isa ka vessel nibangga sa temporary na steel bridge na gibuhat sa SIDC na company. Ayon sa Coast Guard, sinabi ng operator ng motor tanker na hindi nila nakita ang umiilaw na boya, rason na nabangga ito sa steel bridge. Based doon sa claim sa barko, during that time na nagkaroon ng insidente, the master claim na wala day ilaw during that time. Wala rin nila silang natanggap na notice to mariners mula sa Coast Guard. Pero ayon sa Coast Guard, mayroon silang inirelease na notice to mariners noong Biyernes para ipagbigay alam na may sinasagawang construction sa lugar. Nakatakdang mag-usap ang Coast Guard at contractor ng nasabing tulay para malaman kung sino ang mananagot sa nangyaring insidente. Wala namang nakitang oil spill. Patay sa pamamaril ang barangay chairman at kanyang asawa sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Batay sa investigasyon, pauwi na sana ang mag-asawa ng pagbabarilin ng nasa 6 na mga sospek. Narecover sa crime scene ang mga basyo ng bala ng mataas na kalibre ng armas. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa pagpatay.
Patay rin ang isang barangay captain sa Isulan, Sultan Kudarat matapos barilin. Ayon sa pulisya, pauwi ang kapitan galing sa pamamalengke ng barilin sa loob ng kotse niya. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanlan ng sospek. Arestado ang 2 lalaki sa anti-illegal gambling operation ng Pavia Police sa Iloilo. Nahuli sila sa aktong nagpupustahan sa sabong ng mga gagamba. Nakatakas naman ang ilan pang sospek. Nakumpiska ang mahigit 1,000 pesos na halaga ng pusta at mga kahon ng posporo na lalagyan ng mga gagamba. Ayon sa Pavia Police, mahaharap sa kasong illegal gambling ang 2 sospek. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam sa GMA Regional TV. Ayon naman sa Pavia Municipal Environment and Natural Resources Office, labag din sa Wildlife Protection Act ang aktibidad ng mga sospek. Kent Abrigana ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkabangga ng isang dump truck at isang van sa may bahagi ng C5 Road sa Quezon City kaninang umaga. Sa CCTV ng MMDA, kitang kumaliwang truck na nasa southbound lane. Nabangga nito ang van sa kabilang lane. Nagkalat sa kalsada ang kargang buhangin ng truck. Tumagilid din ang van na may 15 sugatang sakay kasama ang driver nito. Paliwanag ng nakabanggang truck driver, may iniiwasan siyang motorsiklo kaya nabangga niya ang van. Mahaharap siya sa reklamo. Binigyang parangal ng UP ang OPM rock band na Eraserheads. Present sa event sina Eli Buendia, Raymond Manasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng Gawad Oblation Medal bilang pagkilala sa natatangi nilang kontribusyon sa larangan ng musika. Hollywood latest tayo mga mare at pare. Usap-usapan ngayon ng paghahain ng divorce ng singer-actress na si Jennifer Lopez sa kanyang mister na si Ben Affleck. Ayon sa Reuters, batay sa ulat ng ilang news outlets, nag-file ng divorce si J-Lo sa Los Angeles County Superior Court, Martes, August 20. Saktong 2 years yan mula ng wedding ceremony nila sa Georgia, na 1 month after naman ng una nilang palitan ng I-2s noong July 2022 sa Las Vegas. Early 2000s naging matunog ang kanilang naging relasyon na tinawag ding Bennifer. Pero naghiwalay sila at nagkaroon ng iba't ibang partners bago mag-reunite at mag-date noong 2021. Wala pang pahayag ang parehong kampo. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carambel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.